ano ang mga biyaya na nakalimutan mong alalahanin? Madalas kasi ang naaalala natin yung mga hindi pa tinutugon ni Lord na prayer. Yung akala ko darating na this year, pero medyo dinelay talaga ng Panginoon. Kasi tinutugan tayo ng patient. Baka nakukulangan pa siya sa devotion natin, sa prayer time natin. Ano yung mga biyaya na nakalimutan mong alalahanin? Yan ang tanong ng salita ng Diyos. Si David ay hindi naghintay na gumaan ang sitwasyon bago magpasalamat. Sino nakakakilala kay King David? Sino nagbabasa ng Bible? Amen. Si Haring David. Siya po ay pakalawang naging hari ng bayan ng Diyos, ng bayan Israel. Pero maraming sitwasyon sa pagpa siya maging hari. Grabe ang nararanasan niyang problema, sitwasyon, pagsubok, challenges sa buhay. Pero hindi siya naghintay gumaan ang sitwasyon niya bago siya magsabi ng maraming salamat Lord sa lahat ng biyaya mo. Kaya, ang big idea natin ngayong umaga, ang biyaya ng Diyos ay hindi nabubura ng hirap ng sitwasyon natin. Ito ay nananatiling totoo. Yan ating text, are you ready? Psalm 103:2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. God bless His word. Title po ng message ngayon, ano po? Biyaya ng Diyos ay tunay. Sabihin niyo, biyaya ng Diyos ay tunay. Tunay na tunay po yung biyaya ng Diyos. Amen. So, year-end Thanksgiving, Christmas celebration, ang emphasize ng ating tema ay pag-alaala sa mga biyaya ng Diyos na minsan nakakalimutan sa gitna ng maraming challenges nga, maraming pagsubok, maraming problema na nararanasan po natin ngayong taon, bago matapos ang taon. Yun ang naaalala natin at nakakalimutan po natin napakaraming biyaya ng Diyos na dapat lalo natin alalahanin. Year-end is a time to remember, not to complain. Amen. Christmas, celebration din lang siya tungkol sa papi-papi. Pag-alaala to sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang biyaya sa atin. Not to complain, ha? Ang biyaya ng Diyos ay hindi haka-haka. Hindi siya haka-haka. Ito po yung totoo. Sabihin nyo, totoong-totoo. Amen. Nararanasan. Yan, nararanasan ng biyaya ni Lord. At napapatunayan. Amen. Napapatunayan. Hindi siya haka-haka. Ang Psalm 103, ang ating text, isinulat po yan ni Haring David bilang personal na papuri. Hindi bilang hari, kundi bilang isang taong dumaan sa kabiguan, kasalanan, kagaya natin, nagkakasala, hindi na perfect, at sa mga pagsubok. Psalm 103 ay paalala sa sarili na mismo. Isang sermon sa sarili niya na ipinangaral ni David sa kanyang sariling kaluluwa. Amen. Ang salitang forget not. Sabihin na, forget not. Forget not. Sabihin, huwag kalimutan. Yan, sa Tagalog. Sige, sigaw mo. Nang maalala mo yan, forget not, huwag kalimutan, ay nagpapakita na natural sa tao na, ano ang natural sa tao? Ang makalimot, lalo na kapag may pinagdaraanan ng mga pagsubok at problema. Tama po ba? Yan ang naalala natin mga problema, mga pagsubok, ano ba yan? Tapos, mukhang bibig ay reklamo. Tama po ba, reklamo? O hindi na nakukuha magpasalamat sa Diyos. Nakakalimot. Kaya ang year-end ay hindi lang celebration. Ito ay panahon ng pag-alaala. Remembering. Ano tama ba word? Remembering, remembrance. Basta paggunita ng mga pagpapala. Number 1, ano yung blessing ni Lord? Yung mga talagang seryoso sa pagpipray kay Lord, individual prayer, di ba? Naglilista tayo ng mga prayer request kay Lord. Doon natin maalala pag sinecheck natin yung mga prayer request na yan. So, i-check natin lahat yan, huwag kalimutan, at patuloy ngayon, year-end, bago matapos nga itong taon, next Sunday, last Sunday natin, sama-sama ulit tayo, next Sunday, ay i-check natin, yung mga tinugon, yung mga dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon.
So, hindi lang celebration, ito ay panahon ng pag-alaala. Kaya po yan ang number 1 point dyan ni Haring David. Are you ready? Number 1 point. Bless the Lord, O my soul. One verse tayo ngayon, no? Bless the Lord, O my soul. Sabi ni David. Ang pasasalamat ay isang desisyon. Hindi sinasabi ni David na pagpalain si Lord. Bless the Lord kapag okay ang lahat. Okay ang sitwasyon, walang sakit, walang problema, walang challenges, easy-easy, maraming pera. Sinabi ni David yun. Sinabi niya na decision, bless the Lord, O my soul. Hindi sinabi ni David, bless the Lord kapag masaya na ako. Pag may boyfriend na ako, may girlfriend na ako, pag may barkada na ako, masaya. Kapag nakagraduate na ako, hello? Hindi sinabi gano'n. Kundi ang sabi, bless the Lord, O my soul. Hello? O my soul. Yung kaluluwa ko. Ano ba ibig sabihin ni David? Ibig sabihin, kahit ang emosyon ay pagod. Sa mga pagod sa trabaho, yung mga matatanda na pagod yan sa trabaho. Kami, pastora, pagod na din kami yan. Ibig sabihin, kahit ang emosyon ay pagod, ang kaluluwa ay maaaring pumili ng ano po, papuri. Pagpupuri sa Panginoon. Bless the Lord. Parang ilaw na mano-manong binubuksan po natin ang ilaw, di po ba pag madilim? Choice natin na buksan yan. Kahit madilim, choice natin kapain yung switch. Tama po ba? Choice natin yan. Hindi mo kailangan maging masaya para magpasalamat. Hindi chance, hindi mo kailangan maging masaya para magpasalamat. Kailangan mo lang maging tapat sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay totoo. Kahit hindi perfecto. Wala namang perfecto talaga na tao na lumilibas sa atin. Lagi may challenge. Pero ito nga, ang gustong ituro sa atin ng salita ng Diyos through King David. Bless the Lord, O my soul. Ano mang sitwasyon, masaya ka man o hindi. Bless the Lord, O my soul. Number 2. Ano sabi ng punto ni David? Forget not. Kanina pa natin yan, di ba? Yes. Malinaw yan. Ikaw mo, forget not. Huwag kalimutan. Ang pinakamalaking kaaway ng pasasalamat o mapagpasalamat ay yung kalimot. Di mo ba? Kalimot, kamot ulo. Ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Nakalimutan. Hindi sinabi ni David na do not complain. Huwag ka magreklamo dito. Sinabi niya, forget not. Mga biyayang madalas nakakalimutan. Ano yun? Buhay ka pa. Hindi ka iniwan ng Diyos. Pangatlo, may kapatawaran ka sa mga kasalanan mo. Apat, may protection ka sa Panginoon. As a Christian, lagi na nag-pray sa dugo ng Panginoon, may protection tayo. May mga panalangin na sinagot kahit tahimik. Parang hindi sinagot kasi tahimik lang, simple lang, pero sinagot niya ng Panginoon. Parang taong may bank account, pero umiiyak kasi walang pera sa wallet. Asa pera mo? Asa bangko eh. Mga senior, umiiyak kasi hindi ma-withdraw, hindi magastos. Parang yung tatay ko, ako humahawak ng kanyang pension sa SSS. Pag hindi na withdraw, umiiyak. Walang pera. So, hindi kasi takot na takot magpindot-pindot sa ATM. Kaya, yun, probinsya na sa wakas. Sa 4 decades daw, nakauwi na siya sa bayan niya sa Quezon. Kaya hindi natin kasama sa kasiid. Hindi natin, kaya medyo malungkot, pero okay lang, masaya ako pa sa kanila. Nakauwi rin sila, nagka-budget din, nagkaroon din ng maayos na plano, makapunta doon sa kanilang bayan nga, province ng father ko sa Quezon Province. Kaya nag-enjoy sila doon. So yung ATM niya nasa akin. Huwag mo na yan, hindi ko kailangan yan, hindi ko marunong mag-withdraw. Pag hindi marunong mag-withdraw, kahit maraming pera, kahit gano'ng kayaman, nasa bangko, hindi marunong mag-withdraw, iyak, parang walang pera. Yes. Nandiyan ang biyaya. Kailangan mo lang withdrawin kay Lord. Hindi ka lang marunong tumingin at mag-withdraw ng biyaya kay Lord. Yes. Kaya iyak ka pa rin ang iyak, kapatid. Nandiyan ka ba ba? Yes. Kaya itong year-end exercise, dapat exercise yung pag-alaala. Forget na. Ano kabaliktaran ng
forget na, huwag mong kalimutan, alalahanin kung saan ka iniligtas ng Diyos. Bilangin, hindi lang ang natanggap, kundi ang hindi pa, kung hindi, yung hindi nangyayaring masama. Diba? Ako, marami ko salamat ko eh. Natatapos ang taon, malusog ako. Okay ako. May challenging ako nung nakaraan. Sa katawan ko noon, pag nagkakaroon ako ng kung ano-ano, minsan kasi pag nagpupuyat ka, di ba? So, nagkakatakiyawat ka parang, Lord, pray agad ako, ganyan. Nagkakaroon ka ng, tatakot ka eh. Ako, matatakot din ako, kaya sabi ko, maglilingkod ako sa iyo, Lord. Huwag ko lang ako bigyan ako ng sakit. Kasi maglilingkod ako hanggang huli. Huwag ko lang ako pahirapan at bigyan ako ng mga karamdaman. Kaya ako pasalamat kay Lord. Wala akong nararamdaman na kahit malusog ako. Yun! Tuwan-tuwa kasi yun yung pinaka-blessing eh. Di ba? Amen? At maganda ang puso mo kapag marunong ka magpasalamat. So, ang biyaya ng Diyos ay totoo kahit tahimik. Lahat tayo dito, alam natin ang gospel. Tama po ba? Hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil naging reliyosong tayo o naging reliyoso, dahil mahal tayo ng Diyos. Di ba yung gospel? Mahal tayo ng Diyos, ngunit tayo nagkasala. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya sinunggo niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino masumampalataya sa Kanya. Tama po ba ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ayan ang gospel, di po ba? Si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Kung may bago, di ba? Kailangan nilang malaman yung mabuting balita. May pag-asa. Kaya hindi sila mananatili ang sinamang tao sa pagkaalipin sa kasalanan o anumang bisyo. Dahil kapag ito'y pinagsisihan, sinurrender kay Jesus at tinanggap ang Panginoong Jesucristo natin bilang sarili nilang Panginoong tagapagligtas, anong magkakaroon? Kakaroon sila ng kaligtasan at paglaya sa anumang pag-alipin sa kasalanan. Amen. Amen. Hindi ka iniligtas dahil naging mabait ka. Hindi tayo iniligtas sa Lord dahil mabait tayo. Actually, baka mas, di ba, mas bad attitude pa tayo sa mga unbelievers. Hindi tayo niligtas sa kabaitan. Kundi dahil sa pagiging mabait, mabuti ang Panginoon sa atin. Amen. Amen. So, lahat tayo dito pamanggap kay Jesus. May personal na relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi ang katibayan ng tunay na biyaya ng Diyos, hindi isa, hindi dalawa. Pero ang pinakabiyaya niya ay ang niligtas tayo ng Panginoon. Nakilala natin si Jesus. Yan ang tunay na biyaya na naging totoo tayong Kristiyano. At napibigkas natin na Jesus is Lord. Amen! Kasi sabi ng Romans 10:9 if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Yan ang mga tunay na Kristiyan. Hindi nahihiya na sabihin na ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ko. Hindi nahihiya na ibahagi na si Jesus Christ ang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas sa iba. Amen. So yan ang pinakamalaking biyaya ng Diyos. Meron kang tiyak na kaligtasan. Last, number 3. Ang point ni David dito, all His benefits. All His benefits. Marami ang biyaya ng Panginoon. Ang katibayan na tunay ang biyaya ng Diyos, hindi isa, hindi dalawa. All His benefits. Ibig sabihin, hindi minsan lang naging mabuti ang Diyos. Hindi lang kapag maganda ang season. Kung maraming biyaya ang Diyos, ang pinakamalaki sa lahat, ulitin natin, salvation through Jesus Christ. Kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Thus far, the Lord has helped us. Sabi ng 1 Samuel 7:12. Si Samuel, ng panahon ni Samuel dito, sa 1 Samuel 7:12, wala pang king noon. Bago maging hari si King Saul at si David, judge muna at prophet si Samuel. Ang daming problema ng Israel. Ang daming pasaway ng Israelites. Alam niyo naman yun. Ang daming makukulit. Kahit ang Diyos ay nagpapakita ng kapangyarihan, ang dami pa rin sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, problemado ito si Samuel. Pero, ang buti pa rin ni Lord. Hindi pa rin sila pinabayaan ng Panginoon. Nag-provide pa rin si Lord, nagpatuloy pa rin na maging mabuti sa kanila. Kung dinala pa rin sila
ng Panginoon sa katagumpayan laban sa mga kaaway, sa mga Pilistine. Kung dinala ka ng Diyos hanggang sa araw na ito, patunay iyon na tunay ang kanyang biyaya. Nandito ka, biyaya yan. Sa praise and worship ka kay Lord dito sa church. Ngayon, celebrate ka ng Kapaskuhan na masaya, malusog, kasama ang pamilya, pamilya mo, tayo, pamilya, as a body of Christ. Biyaya yan. Tunay ang biyaya ni Lord. Kung may pag-asa ka pa, kung naririnig mo ang salita ngayon, yan biyaya niya ng Panginoon. Amen. Patunay ito na ang biyaya ng Diyos ay totoo. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, remember, a call to remember God's true grace. Ito po ang challenge sa atin. Totoo ang biyaya ng Diyos kaysa sakit ng taon, kaysa mga problema ng taon. Kaya ang declaration natin, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay tunay noon, ngayon, at hanggang dulo. Come on, tayo. Respond tayo sa message ng Panginoon. Mas naaalala mo ba na yung pagod na taon? Nawawala ka na ba sa focus dahil nga sa kung ano-ano distraction ng mundo at tuloy ikaw ay nawawala sa focus mo kay Jesus? Nagiging reklamo ba ang laman ng puso mo? Lumapit ka kayo kay Lord. Lapit tayo kay Lord. Let's pray. Sabihin natin, Panginoon, Diyos Ama sa langit, nag-iisang Ama sa langit, tulungan niyo po ako na ibalik ang alaala. Forget not, but to remember, alalahanin ang lahat ng kabutihan. Ang biyaya mo ay totoo. Lalo na yung salvation. Minsan, Lord, wala nang joy yung salvation nyo sa amin. Yung tiyak na kaligtasan. Ibalik nyo po yung joy of salvation. Yung joy na paglilingkod sa iyo. Lord, naniniwala ako. Yes, tunay ang iyong biyaya. Sabihin natin sama-sama, Lord, naniniwala ako. Tulungan niyo po ako na i-restore yung gratitude sa aming puso, yung mapagpasalamat. Yung faith na faithful, Panginoon, na may joy. Hallelujah, hallelujah. Come on, pray. Patawarin niyo mo, Lord. Kung ang mas na aalala ko yung mga problema, mga challenges, o mga sakit ng taon. Pero nakakalimutan ko, O Diyos, na alalahanin ang lahat ng biyaya mo at laging magpasalamat. Bago matapos ang taon, Panginoon, tulungan niyo po ako, puspusin niyo po ako ng gratitude o mapagpasalamat na puso ng totoong nagbibigay pasasalamat sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Patuloy tayo panalangin. Let us pray. Aming Diyos Ama, maraming po salamat sa mga salita mo na pagkain namin kaluluwa. Psalms 103, through King David, O Diyos. Malinaw po. Bless the Lord, O my soul, and forget not all your benefits. At malinaw po yung mga benefits mo. Tinatawad niyo po ang aming mga kasalanan. Pinagaling kami sa anumang karamdaman. Sakit karamdaman. Hindi lang physically, una yung kaluluwa namin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita. Okay. Tulungan mo po kami na may apply itong salita mo kagaya ni King David, na hindi lang namin babanggitin na purihin ka, bless the Lord, oh my soul, ang banggitin namin. Babanggitin namin ito dahil ito'y decision namin kagaya ni David sa kabila ng may challenges. Kasi hindi ka naman, Lord, nangako sa lahat ng tumanggap sa iyo as personal Lord and Savior na maging Kristiyano na walang problema, walang challenges. Ang pangako mo lang, hindi mo kami pababayaan, iiwanan sa anumang challenges o problem o pagsubok o temptation na pinahihintulog mo, O Diyos.
nagawin sa amin ng kaaway o ng mundong ito. Ang pangako mo, Lord, hindi mo kami pababayaan sa sama ko. Kaya dalangin ko, Diyos, patuloy, paranas mo po sa bawat isa sa amin ang mayaman mong biyaya at ang pinakamayaman na biyaya mo, ang banal na Espiritu, ang presensya mo. Lord, taas po natin ang kamay sa Lord, banal na Espiritu mula sa Ama, sa Anak, patuloy ka namin inaalaw sa bawat isa sa amin na pagharian kami, puspusin kami, huwag kami pagkulangin ang iyong presensya. Dahil yung pinaka-biyaya mo po sa amin, ang pagsama mo po sa amin, paglakad sa mundo ito na kasama ka, ang pinakamalaking biyaya dahil ang iyong banal na presensya, banal na Espiritu, third person, co-equal with the Father and the Son, ikaw nga po ay nagbibigay ng wisdom, ng knowledge, ng counsel, ng understanding, ng lakas ng loob, ng tunay na pagkamakadiyos, almighty, at takot sa iyo. And power, and love, and self-discipline. And love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Dahil walang ibang batas, maliban sa iyong bunga, God the Holy Spirit. Thank you, Lord. All this we ask. In the mighty name of Jesus Christ, lahat mo magsabi na, Amen! Amen. Hallelujah.